Paano kung isang araw, magising tayo at marinig sa balita na sinakop na ng China ang Pilipinas? Ano ang mangyayari sa ating bansa? Mawawala ba ang ating kalayaan o may paraan pa para lumaban? Ngayong video, pag-uusapan natin ang posibleng senaryo kung sakaling masakop nga tayo ng China mula sa ekonomiya, gobyerno, militar at mismong buhay ng bawat Pilipino. Una sa lahat, kailangang maintindihan natin paano mangyayari ang ganitong sitwasyon. Malaki ang tsansa na magsisimula ito sa South China Sea o West Philippine Sea dahil matagal nang may tensyon sa lugar na ito. Kung sakaling magkaroon ng giyera, mabilis na gagalaw ang Chinese military gamit ang mga barko, eroplano at teknolohiya nila para sakupin ang mga base at isla ng Pilipinas. Maaaring unang tamaan ang mga lugar na malapit sa dagat tulad ng Palawan, Zambales at Batanes. At kapag nakapasok na sila, siguradong gagamit sila ng mga propaganda para ipakita na tinutulungan lang nila tayo. Pero sa totoo, kontrol na nila ang mga mahahalagang pasilidad. Sa oras na mangyari ito, unang tatamaan ang gobyerno. Maaaring pilitin ng China na maglagay ng puppet government, isang uri ng pamahalaan na sunod sa kanila. Ang mga leader na tatanggi, baka mapatalsik o madakip. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines ay siguradong lalaban. Pero dahil kulang tayo sa modernong armas at teknolohiya, malaki ang disadvantage natin. Maaari ring pumasok sa eksena ang mga alyado natin tulad ng United States sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pero depende ito kung papayagan ng ibang bansa na makialam. Kapag nasakop tayo, babagsak ang ekonomiya. Maraming negosyo ang magsasara at posibleng palitan ang ating pera ng Chinese yuan. Ang mga Pilipino ay maaaring mawalan ng trabaho at tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ang ating mga batas, edukasyon at media ay maaaring kontrolin din ng bagong pamahalaan. Bawal ang magpahayag ng opinyon laban sa China at maaaring gamitin ang censorship gaya ng ginagawa nila sa sariling bansa. Pero hindi ganun kadali sakupin ang isang bansang tulad ng Pilipinas. Kilala tayo sa tapang at pagkakaisa mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa mga Hapon. Maaaring magkaroon ng underground resistance o mga grupong lalaban sa lihim. At kung magkaisa ang sambayanan, may pag-asa pa ring maibalik ang kalayaan. Kaya tanong ko sa iyo, handa ka ba kung sakaling mangyari ito? Ang laban para sa kalayaan ay hindi lang sa larangan ng digmaan, kundi sa ating kamalayan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Kung gusto mo ng mga ganitong video na naglalabas ng what if scenarios, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas maraming makabuluhang usapan dito sa channel.